Sa likod ng ngiti at korona ni Miss Philippines Earth 2013 runner-up Lolette Jane Ramilo ay isang buhay na puno ng pangarap, tapang at pagmamahal. Kilalanin ang kwento ng kanyang buhay mula sa mga tagumpay at laban na kanyang hinarap hanggang sa malungkot at trahedya na nag-iwan ng dalamhati at alaala sa lahat. The Philippine Showbiz List presents Sino si Lolette Jane Ramilo, the late Miss Philippines Earth 2013 runner-up. Lolette Personal Details. Si Lolette Jane de Guzman Ramilo ay isinilang noong January 22, 1994. Sa kanilang pamilya, siya ay may gilyo na tinatawag na Jane. Sa paaralan at sa mundo ng pageantry, kilala naman siya bilang Ate LJ. Lumaki si Lolette sa isang pamilyang inilalarawan ng mga mahal sa buhay bilang tight-knit family. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid at may dalawa siyang nakababatang kapatid na lalaki na nanatili ang malapit sa kanyang puso. Sa social media, madalas siyang tawagin ng kanyang mga magulang na kanilang unika iha. Inilarawan ni Lulette ang kanyang childhood na full of fun and excitement. Bata pa lamang siya ay aktibo na siya sa iba't ibang gawain, mapa-outdoor man o indoor, mula sa pagsasanay sa martial arts hanggang sa paglalaro ng volleyball. Nang tanungin kung ano ang mahalagang aral na kanyang tutunan habang lumalaki, ibinahagi niyang ang naranasang pambubuli ang nagturo sa kanya na tumayo sa sariling paa at pangalagaan ang sarili. Ang karanasang iyon ang humubog sa kanyang pagiging matatag at mapagkakatiwalaan. Mga katangiang kalaunay naka-impluwensya sa paraan ng paggabay niya sa kanyang mga estudyante at sa pagprotekta sa mga taong nasa kanyang pangangalaga. Sa likod ng liwanag ng stage at ng mga silid-aralan, itinaguyod ni Lolette ang isang buhay na nakasentro sa pamilya. Mayroon siya tatlong anak sa kanyang partner na si Clifford de la Cruz, isang doktor na nakabase sa Rojas Isabela. Sa kanilang mga social media post, makikita ang isang tahanang puno ng maliliit at malalaking tagumpay, mga school recognitions, proud parent moments, at matatamis na palitan ng mensahe na nagpapakita kung gaano siya kaaktibo at kadiboto bilang ina. Dalawa sa kanilang mga anak ay nag-aral na at kapwa palaging kabilang sa honor roll. Sa bawat araw ng pagkilala, naroon si Lolette, tangan ang mga certificates sa kanyang mga anak at kabahagi sa kanilang tagumpay. Lolette's teaching career. Isang panghabang buhay na hangarin ang magturo ang nagtulak kay Lolette na kumuha ng Bachelor of Secondary Education sa University of Perpetual Help System Laguna Isabela Campus. Hindi ito basta naging pagkakataon lamang o alternatibong landas. Sa mga naunang interviews, malinaw niyang ibinahagi na ang pagiging isang professional educator ay matagal niyang pangarap, hindi bilang pangalawang option, kundi bilang tunay na bukasyon. Noong 2015, nagbunga ang kanyang pagsisikap na makapasa siya sa licensure examination for teachers. Higit pa sa isang titulo o credentials, ang pagkakaroon ng lisensya ay katuparan ng isang adhikaing matagal niyang pinaghirapan bago pa man siya nakilala sa publiko. Hindi man isinapubliko ang paaralang kanyang pinaglingkuran bilang guro, ang mga nakasalamuhan niya sa propesyong ito ay naglalarawan sa kanya bilang isang educator na marunong magbalanse ng disiplina at malasakit. Matatag, ngunit may pusong nakakaunawa. Sa kabila ng kanyang paglahok sa mundo ng pageantry, nanatiling sentro na kanyang mga pangarap ang edukasyon. Napatunayan ito nang sumali siya sa Miss University of Perpetual Help noong 2012. Lolette's Journey to the Crown. Proud na nirepresent ni Lolette ang San Manuel Isabela sa kabuuan ng kanyang paglalakbay sa pageantry. Noong 2013, nakilala siya ng buong bansa bilang isa sa mga delegates ng Miss Philippines Earth 2013. Sa gabi ng koronasyon, nabilang si Lolette sa hanin ng mga runner-up kabilang sa 10 placement sa event. Nagamitin siya ng mga espesyal na parangal gaya ng Miss Global International at Miss Genuine Person. Lolette's tragic death. Ayon sa ulat, binaril si Lolette habang nasa loob ng kanyang sport utility vehicle sa harap ng kanilang tirahan sa Barangay Cabaritan, Rojas Isabela, bandang alas 6:45 ng gabi noong February 13, 2026. 32 years old lamang siya nang kitilin ang kanyang buhay. Ayon sa mga autoridad, kasama niya sa sasakyan ang kanyang tatlong mga anak ng isang armadong lalaki na sakay ng motorsiklo ang umunoy pumasok sa lugar at pinaputukan siya. Nagtamo siya ng mga tama ng bala at kalaunan ay diniklarang patay sa Manuel Rojas District Hospital. Ibinahagi ni Clifford na bagamat sila ng kanyang mga anak ay nanatiling naguguluhan at nabibigla sa nangyari, sinisikap nilang manatiling matatag. Ayon sa kanya, nasa Maynila siya noon para sa isang training ng barilin si Lulette at agad siyang umuwi sa Isabela matapos ipaalam sa kanya na kanyang binan ang balita. Inilarawan ni Clifford si Lulette bilang isang mapagalingang ina, pagmahal na asawa at responsabling anak. Sa sunod-sunod na emosyonal na pahayag, tinawag niya itong isang fighter, isang taong lumalaban sa pang-aapi at pananakot at nagsasalita para sa mga magulang at estudyanteng natatakot ipagtanggol ang kanilang sarili. Nanawagan siya ng hustisya at sinabing bagamat pinatahimik ang kanyang tinig, hindi malilimutan ang kanyang tapang.
Ayon pa kay Clifford, nakausap pa niya si Lulette isang araw bago ito pagbabarilin at hindi raw niya inakalang yun na pala ang huli nilang pag-uusap. Ipinahayag niyang labis ang sakit na kanyang nararamdaman at hindi niya matanggap ang nangyari na para bang isang masamang panaginip lamang. Sinabi rin niyang sana siya na lamang ang kinuha ng Diyos at ikinuwento na 30 minuto lamang matapos niya tawagan ng asawa, ayun na pala ang huling pagkakataong nakapagpahayag ito ng pagmamahal sa kanya. Naibahagi rin niyang bago ang insidente ay nagsabi si Lulette na pakiramdam nito ay parang mamamatay na kaya pinayuhan niya itong magpatingin sa ospital at sumailalim sa ECG at mga laboratory test. Natuwa pa umano ito nang malamang hindi pala may kinalaman sa puso ang nararamdaman. Pagkatapos ay sinabi nitong uuwi na ito at babiyahe pa upang sunduin ang kanilang anak sa paaralan bago umuwi ng bahay. Pakiramdam ni Clifford, galit ang posibleng motibo sa pagpaslang kay Lulette at sa tapang nito sa kanyang mga paninindigan. Mas lalo pa raw siya nasaktan nang marinig ang tatlo nilang anak na nagkwento tungkol sa sinapit ng kanilang ina. Sa kanyang mensahe para sa yumaong asawa, ipinahayag niya ang walang hanggang pagmamahal at paniniwalang nasa langit na ito. Nais pa raw niya itong yakapin sa huling pagkakataon at ayaw niyang galawin agad ang katawan upang magawa yon. Iginiit niyang ito lamang ang mamahalin niya habang buhay kasama ang kanilang tatlong anak at nangakong itataguyod niya ang mga ito habang ipinagdarasal na tuluyan silang gumaling sa psychological at mental trauma dulot ng trahedya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!